Good evening po. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay mag-aalas 9 na yung tanong. Ano ba ang sinumiti na sagot ng House Impeachment Prosecutors laban po sa sagot ni Sara Duterte doon sa impeachment na reklamo? Tatalakay natin ang kanilang sagot. Ang kanilang sagot ay, kung ako tanongin nyo, pasensya na ha, talagang ang comment ko lang, walang kwenta. Walang kwenta at matatalo lang sila. Pero ito, ibigyan ko kayo ng pagkakataon para i-explain ko kung bakit. Kung bakit walang kwenta. Okay? Walang kwenta po sapagkat ay ang sagot nila, una, hindi nila nasagot yung atake ng mga abogado ni Sara Duterte na ang kanilang impeachment na reklamo ay lumabag na sa 1-year rule. So kung lumabag sa 1-year rule, hindi nila, sinabi lang nila na para pagtanggi lang na walang explanation. No, hindi kami lumabag sa one impeachment rule pero wala silang paliwanag kung bakit hindi sila lumabag sa one impeachment rule. Ito nga yung tatalakay natin. Yung iba pang sinabi nila ay sinabi ng mga prosecutor na sa kagaya ni Jinky Luistro, sabi niya ay yung pang-apat na yung sinampa nila sa House of Representatives, kahit pang-apat na yon, ay hindi daw nila nilabag yung role o batas ng initiation. So the first three complaints daw ay were never initiated according to them. Next is sa ginamit nila sa San Francisco versus House of Representatives ay sinabi nila na ang initiation ay nag-occur daw sa only referral to the Committee on Justice at saka yung tatlo na si Sampa ay hindi daw na i-refer sa Committee on Justice. At pangatlo, sinabi nila at hindi na kailangan kasi po yung kanilang reklamo na pang-apat ay pinirmahan po ng 1/3 na congressman. Ngayon, kung 1/3, 215 ang pumirma, mahigit pa sa 1/3. Kasi ang 1/3, according to them, ay 102 lang daw. Kung ako naman tanongin mo, 106. Pero nevertheless, nakalampas po, 215. So, next is, ang sinabi nila, yung mga sagot daw ni Sara Duterte ay hindi daw niya sinagot pero ang bawat punto ng mga aligasyon ng House of Representatives sa impeachment ang mga pangyayari. At hindi daw generally daw hindi nagdina at hindi nagbigay ng paliwanag kung bakit hindi totoo ang bawat akusasyon sa kanya ng House of Representatives. Yan po ang kabuuan ng sagot ng House of Representatives sa kasong ito. So ngayon, ano na ngayon tatalakay natin? Ngayon, kung sinabi po nila na hindi lumabag sa one impeachment rule, ay dapat magbigay sila ng detalye. Bakit sinabi nila na hindi? O na ibang rabi sa mga kabsat ko, kada kayo amin. Maya pabingi. Maray na banggi. Magandang gabi. Maadyong gabi dyan sa Tagbilaran. Mga brad ko, mga alpha ko santita, dyan sa Bohol, sa Tubigon, dyan sa Talibon, the home of former President Carlos P. Garcia. Yan ang home din ng aking mga pamilya ng aking asawa, dyan sa Talibon, dyan din sa Ubay, sa Trinidad, magkatabi-tabi lang yan, Bien Unido. At Tubigon, siyempre ang mayor sa Tubigon ay si Mayor How. O sa magandang gabi dyan, maadyong gabi Mayor Jow. Mayor Jow, hindi How. Kasi Bihulano si Mayor Jow. Sabi, dadyon ka mo sa Bujol. So, sa mga Cebuano, maayong gabi kaninyo. Mga Ilonggo, maayong gabi sa inyo tanan.
ang mga karaya mayad nga gabi sa mga Surigao nun, Marajaw nga duyom. Sa mga tausog, marayaw dum. Sa mga waray-waray, maupay nga gabi. O, sa mga Maranao at saka Maguindanao, mapya, magabi, langon sa inyo, mga pagari, pakat. Ngayon, pag-usapan natin. Ito po, ang impeachment rule, ang itutok lang natin sa isang issue. Sa unang issue, sinabi ng House of Representatives na hindi daw sila lumabag sa tinatawag na isang impeachment na reklamo lamang ang isasampa. Bakit ko nasabi na hindi sila hindi nila na ipaliwanag, kulang ang ebidensya. Bakit ko nasabi kulang ebidensya? Kasi po ganito. Sinasabi po sa ating konstitusyon, Article 11, Section 5, Section 3, Paragraph 5, na isang impeachment lamang ang pwedeng isampa sa isang taon. Ngayon, paano ngayon mapapatunayan na iisa lang nga? Sapagkat hindi natin maiwasan ang katotohanan na 3 po ang naunang naisampa. Yun pong naunang sinampa ay December 2, 2024. Ang pangalawang sinampa, December 4, 2024. Ang nagsampa ng pangalawa ay grupo ng makabayan congressmen. Ang pangatlo ay sinampa ng grupo ni Naga City Congressman Gabriel Bordado noong December 19, 2024. Ang pang-apat, yun ang dinitbit nila, sinumitin nila sa Senate Impeachment Court ay February 5, 2025. Ngayon, ang tanong, nilabag ba yung batas na nagsasabi na iisang reklamong impeachment lamang ang maaaring maisampa sa tao? So ngayon, paano natin malaman? Titingnan natin po yung Section 2 ng Article 11 ng Konstitusyon natin na nagsasabi ganito. Sa araw na sinampa ang isang impeachment na reklamo, basta lamang mapatunayan ng impeachment na yun and verifikado or verified, ay kailangan hindi panampasin sa loob ng 10 araw na sesyon. At isumiti na kagad sa plenaryo, sa speaker. At pag masumiti na sa speaker, ay saka na pag-usapan kung anong gagawin. Normally, ang gagawin nila ay ipasa nila sa proper committee ayon sa utos ng ating konstitusyon. Ulitin ko lang, very specific and explicit ang utos ng konstitusyon. 10 araw na sesyon lang, 10 session days, kailangan i-refer mo. Ibig sabihin, hindi po lahat araw-araw yan. So ngayon, pag-usapan natin ang 10 session days ang December 2. So December 2, kailangan kung magbilang tayo sa araw ng kalendaryo, dapat December 12, isasampa na, ibigay na. Pero hindi nila ginawa. Kasi sabi nila, session days ang pinag-usapan. Hindi naman lahat ng araw ay may session. So, ladies and gentlemen, sinuyod ko na po ang lahat ng website ng House of Representatives at nabilang ko po ilang session, mahigit 16 session days na nung umabot sa February 5. Bibilangin natin mamaya. So, ibig sabihin po, pinalampas nila 10 session days, inupuan nila. Hindi nila binigyan ng aksyon. Anong ibig sabihin yan? Sa argumento po ng mga abogado ni Sara, ang ibig lang pong sabihin, kung hindi ninyo inaksyonan, ang ibig sabihin ay parang mayroon na rin kayong aksyon na nireject ninyo. Kasi nireject man o hindi, kasama sa aksyon yan. So kung hindi nila inaksyon, inupuan lang, ang tawag yan negative action. At ang negative action dahil hindi nyo binigyan ng karampatang treatment o pagtingin, ang tawag ngayon dyan, grave abuse of discretion. Kung grave abuse of discretion, matutupad na ngayon ang utos
sa kaso na dinesisyon ng Supreme Court. Ang title niya ay Ernesto Francisco versus House of Representatives, kung saan ang pinapa-impeach diyan ay si Hilario Davide na dating Chief Justice. Ngayon, sinabi diyan sa kasong yan, para kasi mahigit sa isa ang sinampa laban kay Hilario Davide. So ang tanong, bawal ba yan o hindi? Kasi dalawa na eh. Kasi ang utos ng konstitusyon natin ay iisa lamang ang pwedeng isampa. So ngayon, nagpalabas ng kautusan ang Supreme Court para mo sabihin na bawal na yung pangalawa, kailangan yung nauna mapatunayan na sinampa at veripikado. Anong ibig sabihin po ng veripikado? Ibig sabihin po ng veripikado ay verified na kailangan gumawa ng sinumpaang salaysay ang mga nagreklamo. Sasabihin sa sinumpaang salaysay na nabasa po namin ng buong buo ang reklamong impeachment at naunawaan namin ng buong buo ang bawat talata na nakalagay doon. At ang lahat po na binanggit doon ay totoo at tama ayon po sa aking personal na alam. At yung hindi namin alam ng personal ay hango sa authentic na records. Yan po ang ibig sabihin ng verified complaint. At yan po ang utos ng Supreme Court na dapat sundin. Kasi kung hindi mo sundin yan, ibig sabihin, hahayaan na lang bang natin ang mga abuso na kahit sino magsampa ng kaso, kahit hindi totoo magsampa ng kaso. Kahit sino para lang magulo ang isang opisyal na impeachable, magsampa ng kaso na kung ano-ano. Kaya kinakailangan verified ang inuutos ng konstitusyon. Ngayon, ang tanong, yung December 2, 2024 ba na reklamo ay verified? Yes, nakita ko na verified. At ang tanong ng kasunod, kung verified, anong sabi ng Constitution sa Section 2, Article 11? Sinasabi na sa loob ng 10 session days ay ibigay sa Speaker ayon sa kanilang rules of procedure, ibigay ng Secretary General sa Speaker sa loob ng 10 araw na session days. At kung matanggap na, aaksyonan ngayon. Desisyonan nila kung ipasa ba sa proper committee. Ano ba yung proper committee? Usually, Committee of Justice. Kasi doon nila patingnan, sige, i-proseso nyo kung may katuturan ba yung reklamo yan o hindi, o wala. Pero, proper committee lang sinabi, it could either be another committee. So ngayon may tanong, ano ngayon ang mangyayari sa reklamo na hindi inaksyonan sa loob ng 10 session days na very specific po ang utos ng Constitution? Ibig sabihin, nilabag po nila, Rosalie, ang Constitution. Ang utos na 10 araw ay nilabag nila. Mamaya pakita ko talagang sobra na 10 araw. So kung nilabag nila, ano pong ibig sabihin yan? Alam ng kahit sinong justice. Itanong mo kay Antonio Carpio, itanong mo kay Adolf Ascuna, itanong mo kay Attorney Howie Calleja, itanong mo kahit sino lang man nagsasalita, kay Attorney Christian Monson, itanong mo kahit sino pang iba, Attorney Rene Sarmiento, itanong mo kay sino pang iba, kay Attorney Coco Pimentel, na umalis na siya ngayon. Nag-umaasa pa na, ay di ba, huwag natin pag-usapan. Magandang gabi po, Coco, kabayan. Maayong gabi kanimo. Asa man karon. Anyway, don't you worry, my heart still has an eye for you. Anyway, kung nilabag ang konstitusyon, lahat na kasunod ay null and void. Ang tawag dyan, void ab initio. So, iyan ang sinasabi ng mga abogado ni Sara na void ab initio. So, kaya ngayon, kung lampas na sa 10 araw, ay para na ring inaksyonan ng House of Representatives, kaya nga lang ang aksyon nila is negative. Defrost it. Kung i-frost nila, inupuan nila, ibig sabihin may grave abuse of discretion at null and void na yung iba na kasunod. Therefore, kung null and void, hindi na pwede yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na impeachment na reklamo. Ganun lamang po yan. Well, yan pong argumento ko na null and void because of
non-observance or defiance of the order of 10 session days. Ang argumento naman nila ng mga abogado ni Sara ay ganito, dahil hindi nyo inaksyonan, para na ring inaksyonan nyo na ang aksyon nyo nga lamang ay pag-upo, inupuan ninyo, negative. At kung negative, may grave abuse of discretion ng action, ibig sabihin sapat na para sukatin na deemed initiated na ang tinatawag na impeachment at sapat na para bawalan ang kasunod na mga sinampa. So ngayon, dito na tayo ngayon. Itatakil ko lang. Bago ko itatakil yung kung nasunod na 10 araw o hindi, nais ko muna itatakil yung kanilang isang sinabi na ang depensa daw ni Sara patungkol sa mga aligasyon kung may ginawa ba siya mga kasalanan o wala, ay sinasabi nila na si Sara daw ay hindi man lamang nagbigay ng sagot na pinasinungalingan niya ang bawat nangyari. So, ibig sabihin na pinag-usapan natin sa ngayon dito, totoo ba? Nangyari ba o hindi? Iba yan kaysa tanong na jurisdiction. Okay. Totoo ba o nangyari o hindi? Sinabi na, dahil hindi mo nag-deny ka lang, ay mali na yon. Uy, mali naman kayo, Jenky Luistro. Ha? Attorney Romeo Acop, mali naman kayo. Sino pag may attorney si Kits Flores ng Bukidnon, mali kayo. Si attorney Jeffrey Kunghon, ay hindi ka na pala prosecutor, natalo ka. Ay hindi. Sambales pala to. Natalo pala si Jill Bungalon. O, si attorney Lawrence Defensor, you fail too far in comparison with your tita Miriam Defensor Santiago. Tapos sino pa? Oh, si Ruds Gutierrez, nagmamayabang, nagaling. Ay, asahan nyo, wala kayong kapana-panalo sa mga abogado na batak ko sa basketball pa. Araw-araw nagbabasketball, kaya batak na batak. Iyan yan, araw-araw sa korte ng trabaho, kaya batak na batak. Wala kayong kapana-panalo dyan. So ngayon, ano ngayon ang resulta o ano ang legal, ang epekto sa legal kung hindi sinabi ni Sara punto por punto kung ano ang hindi totoo? Sagot, wala. Bakit? Alam mo ba, Rosalie, kung bakit? Wala. Kasi, pag inaresto mo sa tao, you have the right to remain silent. O, silent ka lang. Pwede hindi na kailangan magsalita na i-deny mo hindi. You have the right to an attorney. And if you cannot afford, the state will give you one. Ganun po, yan may right to remain silent si Sara. Sabihin ni Sara, denied. Oh. Babasahan kasi si Sara ng akusasyon. Kasi ang impeachment parang criminal case yan. So may right to remain silent si Sara. May karapatan siya na hindi na magdepensa at hahayaan na lamang niya na ang ebidensya ninyo ang gagamitin kung talagang may kasalanan siya. Wala. Naintindihan nyo ba yan? Saan ba kayo nag-aral ng mga law school? Pinapahiya nyo mga law school ninyo. Ha? Attorney Bokoy, hindi kailangan na i-detalye ni Sara kung ano ang pagtatanggi niya. Basta sinabi niya, tinatanggi ko yan, tapos ng usapan. Kasi obligasyon ninyo na umaakusa na magpapatunay. Kayo ang magpapatunay. So, si Sara, aantay lang siya. Intindihan nyo? Para kayong mga hindi abogado. Saan ba kayo? Parang grade 1 kayo. Hindi ito, iba yung civil case. Gusto ko malaman ng aking listeners, kapag civil case po, obligado ka na sumagot kung bakit, sabihin mo bakit hindi totoo. Kasi pag hindi mo sinabi kung bakit hindi totoo, ay titingnan ngayon yan ng korte, ng civil court, na parang inamin mo na rin ang aligasyon. Halimbawa, civil case, si Toto Kausing ay piniki niya ang deed of absolute sale, kaya nailipat sa kanya ang lupa. Ngayon, kung ako naman inakusahan yan, at kung hindi ko tinanggi yan, para na rin inamin ko na piniki ko ang kontrata, ang deed of absolute sale, na inagaw ko ang lupa. Ganun yan ibig sabihin sa civil case. Pero pag criminal case, you have the right to remain silent. You have the right to an attorney. You have the right to a phone call. Anything that you would say may be used against you. Ganun po yan. Ang impeachment parang criminal case din yan.
O, naintindihan nyo na? Hindi ko alam kung, ay nako, ang tawag dyan sa mga inang mga Ilonggo, patuga-tuga. Bakit kayo tira ang tira? Di nyo alam ang ginagawa nyo. Sa totoo lang, kakainin kayo ng buhay ng mga abogado ni Sara. Mga bata pa yan, pero batak na batak yan. Parang basketball yan eh. Parang mag-lay-up. Mga reverse layup. Kayang-kaya yan. Dito sa sequence, parang ganun din yan ang laro sa impeachment court. Titingnan nyo, kung mag-cross-examine, ngayon, hindi lang sinasabi, pero ang gagawin nila, Raquel, kasi ang aligasyon ng mga abogado ni Sara, Raquel, lahat daw binigyan ng, kaya pumirma, binigyan ng 150 million. Nako! Rosary, paano patunayan yan? Raquel, ikaw kung abogado ka, paano patunayan? Simple lang. Ipatawag ko sila isa-isa, paupuin sa witness stand, tanungin. Oh. Oh, ipapakita ko sa kanila ang voucher. O ito, Mr. Congressman, Miss Congressman, o ito, natanggap mo, nakalista dito sa accounting records ng House of Representatives, napunta sa ito. Oh, natanggap mo ba ito? Kung meron din mga resibo, mga congressman na may registratos. Oh, ito, may registratos din ng resibo. Oh, ganun po yun. Ganun kabatak na batak. Kung ako ang abogado ni Sara, ganun, hihiyain ko talaga kayo lahat. 215 na congressman, tawagin ko, paupuin ko isa-isa. Karapatan ni Sara yan. Si kung 215, ilang araw lang ba meron sa isang taon, Raquel? 365. O kung gagamitin ko 315, aba, 3 taon lang, hindi matatapos impeachment. So, nakita nyo? Ganun ko. Wala ko magagawa, Robin Pinsulada, kung si Digong o si Sara na paboran nito. Kasi ang ginawa ng inyong mga bata na pinaniwalaan ninyo ay maling-mali from the start. Wala tayong magagawa dyan eh. O ngayon, ipakita ko sa inyo na mali na sobra sa 10 session days. O na, ting 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 ring. Ha? Ipakita ko ngayon yung unang katibayan na more than 10 session days. Tapos, pero bago ko ipakita, nais ko lang muna ipakita sa inyo yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Kung tinatawag ng iba ni si Alan Peter Caldero. Si 10,000, di ba? Oh, yan. Ipakita natin. Ito. Ito. Ano sabi ni Alan Peter Cayetano? Yan. Jurisdiction must be resolved first in Duterte impeachment. Ano ibig sabihin jurisdiction? Kung sa Tagalog, ang jurisdiction ay kapangyarihan sa paglilitis at paghuhusga. Intindihan nyo? May kapangyarihan bang MTC na Municipal Trial Court na maglilitis ng rape? Of course, nasa ano lang yan, nasa RTC lang yan. Parang ganun din yan. So may kapangyarihan bang impeachment trial court na maglilitis sa impeachment laban kay Sara? Ang problema ng mga Luistro girls o boys, Luistro team, tawagin ko Luistro team. Hindi nila tinakel kung pwede pa magtatawid, pwede ba magkaroon ba ng kapangyarihan ang kasunod na Senado para humusga at para lumitis? Kasi dapat, iyan na nga mismo ang unang tatanungin ng magmumuson to dismiss ang mga Senator judges patungkol kung meron pa ba sila jurisdiction authority. O, ngayon, kung ako niyan, sasagutin ko lang yan, simple lang. O, sasagutin ko lang, under our Bill of Rights, in Article 3, Section 1, it says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Sa Tagalog pa, walang sinumang tao matanggalan ng buhay, kalayaan, at kayamanan kung walang batas na nagsasabi. Intindies? So, ibig sabihin,
titingnan natin ang Senate Impeachment Court, yung panibagong Senate, kasi may bagong senador. May batas ba nagsasabi na yung bagong mga senador ay pwede maghusga sa impeachment court ni Sara? Unfortunately, wala. So yan pa lang, tumba na. It cannot cross over, dismiss from the very beginning ng kaso. Yan ang opinion ko ha. Huwag niyong sabihin na opinion ko yan. Pero naniwala ko, opinion ko mananaig. Kasi nakasandal sa principle at batas ng constitution natin. In the same manner, magtatanong, may kapangyarihan ba ang bagong mga congressmen na magpresenta ng ebidensya o mag-uusig laban kay Sara? Ang tanong, meron bang batas? Ang tagot, wala. Kaya wala rin. Hindi na paliwanag ng mga sagot ni mga Luis Truth team kung meron kayo. Kaya, sorry na lang kung ako magdesisyon dyan, tapos na ang labanan. So, ito na, ibilangin natin isa-isa ha, yung mga session days. Ilista natin. Very clear. Ito yung hindi nila tinakil, tinatago ng mga Luis Truth team. So, ito, number 1. Number 1, ano yan? Ano nakita nyo? Number 1, 19th Congress, 3rd Regular Session, number 26. Anong petsa? December 2, 2024. Lista natin, ha? Isa-isa. Number 1. Ay, may papel ka ba dyan? Ay. Scratch. Ito number 1. Kahit mag-isang oras ako nito. Number 1, December 2, 2024. Na session. Ha? Sunod, titingnan natin. Number 2. Ito, number 2. Ito, number 2. Nakita nyo number 2? Ayan na number 2. Yan. Session days yan. Anong petsa? Ito. Mali. Ito hindi yan number 2. Ito number 2. January 15 Hindi ito January 15. So tanggalin ko muna ito nakita nyo na December 2. Ang isunod natin ay ito. So anong petsa yan? Titingnan natin. December 3. December 2 po sinampa ang unang impeachment ko. December 3 na to. One day yan. December 3, 2024. Ngayon, tanggalin na natin yan. Sunod. Makita naman natin ngayon ang December 4. Yan, December 4. Pangatlong araw to Sorry. Yan, December 4 Kita nyo, December 4. So, pang-apat yan. Pangatlo. 2024. Yan, session yan. 19th Congress, 3rd Regular Session nakalagay. Sunod. Ito naman.
Ayan. So makita nyo, anong session yan? Ang nagdedebate ba dyan si Congressman Sia Alonto at saka si Congresswoman Arlene Brusas. Ayan. Ano yan, Petsa? December 9. So, fourth session day, December 9, 2024. So, kasunod. Pang-apat na yun, ha? O ito, pang-lima. O yan, pang-lima. O si Ropus Rodriguez na congressman nagsasalita. Ano nakalagay? December 10, birthday ko pa, ha? December 10, 2024. Pang-lima yan. Okay, kasunod. Ito naman, pang-anim. Pang-anim na sesyon na araw. Ayan, December 11. So nakita nyo, December 11. Ayan o. Ayan, naka-highlight. Yan, December 11. Number 6. 2024. So tanggalin natin. Sunod na session. Pang-pito. December 16. Ayan, December 16. Nag-session din tuloy. Pang-pito yan. Sunod. Tanggalin natin yan. Punta tayo sa sunod na session. Ayan. Si Congresswoman Garin ang nagsasalita. December 17. 2024. Number 8 session day. Walo na ha. Si next. Ito, nagsasalita ngayon si Tambaluslus. Ayan. Anong petsa to? December 18. Number 9. Session number 9. 2024. So, December 18. Ang kasunod, pang-10. Ano yan? January 13, pang-10 araw na session days. January 13, i-highlight ko ha. Dapat, January 13, yung December 2 na reklamo ay naisumite na nila. So, January 13, 2025. Ang problema, hindi pa nila sinumite. So, inupuan nila. So, dilabag na nila ang konstitusyon na 10 session days lang. So, next, punta tayo. Ito naman, number 11 session day. Ayan, January 15 na session. So, January 15, pang-11. Wala pa rin, hindi pa rin nila inaksyonan yung unang reklamo na December 2. Sunod. Doon na naman tayo, kasunod na 12 session day. Ayan. Petsa, January 20. 12. Number 12 yan. January 20, 2025. So, hindi pa rin sinunod. So, ito na ngayon.
Kasunod, January 21, pang 13th session day. Yan. Sumubra na. So, ngayon, next session day. Dapat January 21, ang pangalawang impeachment complaint, dapat inaksyonan na nila. Hindi mo nilaksyonan. O ito, ano ito? January 22. That is number 14, 14th day. Ayan. Sunod. Ito naman, pang 15. 15 session days na. O, tingnan mo. O, pang 15. January 27. Ayan. Mga talagang, number 15 session days yan. January 27, 2025. O, ngayon, kasunod. January 28. Ito, pakita ko sa inyo January 28. Ayan, January 28. Oh, pang 16 yan. Hindi pa rin sila umaksyon sa dalawang reklamo nga nauna. Oh, yeah, ito naman. Sa January 28, anyway, part 2, hapon yan. Isa, February 3. Ito naman, February 3. Ayan, February 3. Ay, highlight ko, February 3. Pang ilan yan? February 3. Pang 17 day. Oh. Next. Tingnan natin ang kasunod. Pang 18th day. Ayan, February 4. Number 18. 18th day. Tapos, 19th day, February 5, yung araw na lang nila tinanggap yung yung pang February 5 na impeachment, pang 4. O, ito na February 5. Pakita ko lang February 5 at least alam niyo na o alam na this. Ayan, factual yan, hindi mo may dadala sa argumento yan. Katotohanan yan. Pabor kay Sara. Wala tayong magagawa, pabor kay Sara eh. Batas yan eh. Oh, number 15. Number 19. February 5. So, ladies and gentlemen, dapat basura na po ang impeachment. Dito na nakita ngayon, basura ang impeachment. Ano pa masabi natin? Si Kamunyog John Kabinbin. Magandang gabi, Dr. Toto. Tanong lang po kung ang mga senador ay may legal na kapangyarihan para hatol ang mga technical na kaso dyan sa impeachment. Sa ngayon mo, hindi naman technical ang tawag doon. Kailangan, kagaya nito, dapat ay 10 araw na session days ay inaksyonan nila. Iunupuan nila. Napaklaro. Klaro. So wala nang jurisdiction. Hindi na ibasura na yung pang-apat na kwan. Hindi po yung jurisdiction, authority, hindi po yan hindi po yan technical. Napaka-substantial. Ang desisyon ng impeachment court ay ibabasura lamang kung wala silang kapangyarihan na maghatol. Ganun lamang po. So, si Mac naman, attorney, ang bilang nila base sa mali yun. Session days ang pinagsasabi. Pag sinabi ng Constitution Session days, hindi nagsasabi ang Constitution na bilang sa session number 1, number 2. Hindi. Mali yun.
Ito lang balik na naman. Shout out na lang ako. Kaya patapos na ako. Ah, Jurim na Imbag Rabim, DPDA, Katoto, dito po ako sa Bulacan. Ay, magandang gabi po sa mga Tagalog dyan sa Bulacan. Andyan po isinilang ang marami pong mga bayani ng bayan maliban sa Cavite. Berlinda de Vidia, ako po, San Miguel, Bohol. Ay, taga San Miguel, di jay ka. Hapit na makan. Hapit na magkaroon ng tulay galing Cordoba papunta Hitape. Valeria Sina Andro Manalili. Good evening, Doc. Brutsa Barutso. Shout out, Dr. Toto. Shirley Ann Lansang. Sabag sa akin ng apo ko, Dada Toto. Shirley Ann Lansang. Nako naman, parang inpike, napaka-lalabi na naman yan. Para bang sinasabi nyo na bobo. Hindi ko sinasabi, kayo lang nasabi na bobo sila. Hindi na nabilang, ha? Hindi ba nila binilang yun? Tapos sabihin nila na comply daw nila. Jewel Diso, shout out po, Atty. Toto, watching from Alberta. Ang panlaban ko sila, ebidensya, detalyado. Hindi na ko mag-argumento. Carlito FRC Jr., boss, magandang gabi po, watching po, Grom, Olongapo City. Thank you, Carlito. Alfredo Leibat, hanga ako sa ito na totoo kasi nagsasabi ka ng totoo, beripikado ang ebidensya mo, hindi isang haka-haka lang. Yan, tama, ebidensya yan, Jerome Ron, okay ka ngayon, Sir Toto. Salamat naman. Jose Alkin Sungahid, balimbing din pala. Hindi po ako balimbing. Pag magbabalimbing ka pa, yan ang katotohanan na nakita mo. Ano kasi? Kay Kamuro, kay Ruben Fuensalida, Carlito RC Jr., galing mo, boss, ang plano lang naman nila kasi boss sisirain ang gusto si Sara para sa 2020. Wala na sila paki kung makonvict ang or makwit. December Sulaton, the 30 pa rin forever. Sa Tornino Batigas, ang tawag sina sa Amon sa Iloilo, Lawlaw. Mauro sa Iusolon, Totorete, Tototerte pala, Rodolfo Nepomuceno. Puro sila palusot para magmukha silang tama. Rodolfo Nepomuceno, Jul Laog, good evening, Dr. Sergio, kumusta sa Makati? Iisa Tanaka, yan din ang sinasabi ng Senador Marcolita. Junalyn Bisera, mga tambaluslos team, Nicomedes Umadhay, ikaw Toto, pila ang pilang hatag sa imo. Away, bisan piso, ay tanahatag sa akon. Aga Gonzales, ano man ang ginagawa ninyo mga paraan upang ma-impeach si BP Sara, di kayo magwawagit dahil ang motibo ninyo alisin ang sagabal sa ambisyon ng amo ninyo. Maging Pangulo, may wakas sa lahat ng ginagawa. Perne Pinto, Jordan, magandang gabi. Romel Bengson, sayang dahil lang sa depektibong galaw ng mga kongresista na unsami pa yata ang impeachment trial. Maganda sana kung matuloy ang trial para magkabulgaran na impag rabi tirador, Dr. Toto. Na impag rabi kada kayo amin. Pani Nuura, attorney, this impeachment should have a song. It ended before it began. Rod Correg, yung tatlong naunang impeachment complaint ay hindi naman napunta sa Committee on Justice kaya hindi pa nila, mali yun, nilabag nila ang sinasabi ng Constitution na sa loob ng 10 araw ay aksyonan nila, hindi nila inaksyonan, inupuan nila, kaya patay kang bata ka. Argumento, impeachment will be dismissed. You cannot hear a case without determining first whether you as a court has jurisdiction to hear and try the case. Tama po kayo. Si argumento, abogado to kung magsalita, parang abogado talaga. Rima Donato Saging, Regent Ford, magandang gabi. Efrin Anino, Guhilde, si argumento, or jurisdiction like in this case, Abisya Idol Toto never fade. Abisya Idol Toto never fade. Si John Gaminbin sa Tumunyog, Mac Attorney, ang bilang nila ibase sa session, mali yun. Rod Curig, di ibabalik sa kanila yung argumento nilang portrait. Bakit inantay pa umabot sa 4 bago umaksyon? Roy Bagamasbad, dapat may attachment ang certification ng kamera. Pwede nila gamitin ang minutes nila o ang notes. Kaya nga, wala akong notes nila, di yung session nila na naka-live stream, yung ginamit ko, who is perfect, no? Number 1. Dapat palitan na ang House of Representatives to House of Thieves and Liars. Hindi, RG Nangel, good job, Dr. sa Atty. Batigas, lawlaw sila Toto. O lawlaw gidman. Albert Ingito, tama ka, Atty. Kaya binili para sa patibong oras mag-decertify dyan patibong sa banga. Tama po kaya Brad Albert.
James Kevin Cascasion, Rodi Rabi, Pastor, Bergie Piquero, yung tatlong impeachment, Rudy Rabi, James Kevin Cassion, mga loyalista magaganit kay Toto kung di ko pumabor sa kay Marcos. Albert Ingeto, binalik sa Congress, Rudy Rabi, John Mangunon, Santos Silabi, si Chekayo, okay, Rudy Rabi, Joboy Francisco, Bergie Piquero, Marisa Padilla, Bergie Piquero. Maraming salamat po, Johnny Bunagon, Regine Ford, XG Opinion, Vander Mike. Magandang gabi po, bayan.